Alam mo ma'am, totoong nakakalungkot na nagawa ng mga anti-Duterte yon sa kanya na engganyohin ang gobyerno, na balahurain ang batas. At isa na doon ay itong taong to. Ayan, Trillanes. Nakatanggap ng negatibong net trust rating sa mga residente ng Caloocan City. Imagine mo, tatakbo ka, mas mababa ka pa sa zero. Yung walang nagtitiwala sa'yo, tas negative pa. Ang hirap nun, di ba? Yung, imagine mo yung walang naniniwala sa'yo, tapos nag-negative ka pa. Yung galit pa sila sa'yo, visit pa sa'yo. Hindi ka nakakapani-paniwala, ang tingin pa sa'yo ay sinungaling. Ganun kasi ang negative trust rating. Alam mo kung ba't nabanggit ko itong gentleman na ito? It's because sa Pilipinas, napakarami ng traidor. Yung buhay nila ay ginugol nila sa pagtatraidor sa kapwa at sa bansa para lang maisa katuparan yung kanilang mga personal na ambisyon at para sa kwarta. Sa kasaysayan ng Pilipinas, napakaraming traidor. Napakaraming Pilipinong traidor. Andyan na yung Makapili, andyan na yung mga pumatay kay Bonifacio, andyan na yung mga chuchu. Yan, yung mga ilalaglag niya yung kapwa niya Pilipino hanggang sa modern times. Kapwa mo Pilipino, ilaglag mo, isumbong mo, kung nasa ibang bansa ka, imbis na tulungan mo, para sa pera, para sa incentive, para magmukha kang katiwa-tiwala. Ang hindi kasi naiintindihan nito mga traidor na ito, pag ganyan ang galawan mo, there will come a time where you will be exposed at wala nang maniniwala sa'yo. Si Trillanes may naniwala pa dyan dahil nung unang tumakbong senador yan, bata pa ako nun pero nanalo yan na senador. Nanalo siya because bagamat may mga pagkakasala yung gobyerno ni Gloria Macapagal Arroyo, they capitalized on some real flaws of the government para sirain ito, while sila naman ay mas malala pa dun sa sinisira nila. Can you imagine? You have no real reform. You have no platform. You have no credibility. You have no anything. You have no anything but evil to offer this country. And yet, patuloy ka pa rin may pagkaka-aresto ni Digong, gusto niyang gawing bayani siya para i-change yung narrative. Katuwang nitong unggoy na ito, yung gobyerno na, alam niyo yun, mga NBI ngayon hinahanap, mga vlogger hinahanap, si Secretary Cardema, rather than facing the real adversity of the Filipino. Alam mo, dapat hinahanap nila at kinakasuhan yung mga traidor ng bayan, kagaya niyan. Pangalawang dapat kinakasuhan yung mga lumalabag sa batas yung mga nagpadala kay PRRD ron, dapat yun ang kinakasuhan kaso yun yung mga ulo ng gobyerno diba? Hindi pwede. Amo sila ngayon hindi ba? Dapat yung mga kriminal, dapat pinoprotection na natin yung streets, dapat yung mga drug lord yung drug lord ngayon nakakatakbo pa sa eleksyon So what I'm trying to say is the Filipinos, bagamat very very short, anong tawag dito, very very long time na tayong hindi natututo, the social media provided us with a new perspective. So hindi lang yung side ng mga ganyang klaseng tao yung naririnig natin. Naririnig na rin natin, bagamat kaunti pa lang yung makakapakinig sa akin o sa iba, dumadami na din. Dumadami na rin, lumalakas na rin. So yung narrative ng mga demonyo nababasag na, meron na tayong tool
to counter them. Bagamat bayaran pa rin ng social media, bagamat marami silang binabayarang trolls, lumulutang at umaalingaso na yung katotohanan. Marami na nagko-corroborate sa mga totoong statements. Marami nang sumasang-ayon, yes, oo, totoo yung sinabi. Yes, ganito yung ginawa niyan. Yes, walang ginawa yan. Yes, ganito yan. So, ang social media, nakakatulong ng matindi sa tao ngayon. That is why, akala nila dati, mainstream lang yung dapat nilang hawakan. Ngayon, nagkakandakahog silang hawakan ng social media, pero medyo may palag pa rin tayo sa social media. So, that is the sad part sa Philippine history, yung mga traidor na nabibigyan ng platform, kagaya niyang taong yan, nabibigyan ng funding, nabibigyan ng airtime, nagkakaroon ng followers. No, but lumilinaw na lahat ngayon sa mundo. Hindi mo na basta-basta pwedeng kontrolin yung iisang narrative lang. That is why yun yung laban natin sa katotohanan. Yun yung laban natin sa, di ba, kaya pinaglalaban natin si Duterte. Dahil alam ng taong bayan, naramdaman ng taong bayan. Ano yung hangarin, ano yung ginawa niya, ano yung sakripisyo niya. Pwede namang walang ginawa si PRRD sa bayan nag-relax lang siya tapos nagpabayad siya sa mga ganyang gunggong na tao Pero he sacrificed everything. Alam niya, makukulit yung mga yan mga ganyang klaseng tao, hahanapan ka ng butas yan Funded yan Organized yan Parang NPA, organized terrorist group yan Hindi naman mag-exist yan ng walang pondo di ba? Alam ni Duterte yun but still kinalaban niya pa rin. Alam niya, organized crime syndicates ang mga drug lords, kinalaban niya pa rin. Bagamat later on siya na ang binabato, tinuturong drug lords, sila na yung tinuturong kung ano-ano, but still, nilabanan niya pa rin for the sake of the Filipino. So, bakit natin bibitawan yung ganong klaseng tao? A real symbol. A symbol na not just a symbol, naging simbolo siya dahil talagang nagpakita ng pagmamahal sa bayan. Kaya ito, walang kapag-apag-asya yung hayop na yan talaga. Ano yan, darating yung panahon na yung surname niya ay ikahihiya na lang. Anyway, God bless Philippines.